Mapagpalang araw mga ka-survivor, ng mga bandang alas 6 nga po niyan ng gabi po, medyo malamig-lamig po naman ang panahon. May nagligpit po ako sa kwarto namin kasi may mga gamit na po diyan na hindi na po dapat na naka-stay po diyan na pinagtatapon ko pa. Nahirapan nga po ako na panay-panay ang ligpit-ligpit ko nga po. Yung mga hindi na nga po namin nagagamit, itinabi ko na nga po. Ngayon ko nga lang po nakita na meron po pala akong itinabi dito na salamin pa po ng anak ko. Yan nasa kulay pink na yun. Salamin pa po yan ng panganay ko nung grade 1 pa po siya. Ayun po, nasa puti po pala. Tapos ano pa pala, buhay pa pala siya po pa. Meron pang lalagyanan niya po. Hindi niya po kasi yan sinuot nung grade 1 siya. Malabo na po kasi talaga mata niya. Hindi niya po sinuot gawa ng pag naglalaro nga po siya ayun nga po ay na pinagpapawisan nga po siya. Ito na nga po ang anak ko habang ako po nagliligpit. Bigla pong sumingit sa video ko at ipiniplex niya nga po yung kanyang lug daw na may polvo. Ayan po yung hinimay ko po kaninang langka. Tapos ang ginawa po kumuha po ng ginagawa ko po dun sa kusina. Kumuha po ng mga boto at ito itatago niya, alagaan niya daw. Tunay nga po napakakulit po ng anak ko na yan. Yung bunso ko po na yan. Hindi po talaga katulad ng ate niya na tahimik lang po kasi yung ate niya. Yan po napakagasalaw po niyan. Pero sa pagiging magasalaw naman po siya, napagsasabihan naman po yan na bawal yung ganito, bawal yung ganyan. Sinasabihan ko naman po yan, nakikinig naman po siya. Tapos pag araw po ng samba talaga, pag linggo sumasama po yan sa akin para sumamba nga po. Yun nga lang po, ang talagang hindi po niya maiwasan yung pagiging makulit. Siguro nga po talaga naman kasama yan sa paglaki ng isang bata, po. Kaya kailangan po tayo maging mga magulang ay nandoon pa rin po yung pagpapasensya po natin sa ating mga anak po. Ayan, nilaga o iklog, may polvo lang. Gusto ko may flavor kasi. Ayan o. Tita mo yan mga guys. Sabi ninyo oo, ibig sabihin na tita ninyo. Bye-bye guys! At hindi pa nga po pala tapos nagkuwento pa po pala diyan sa video ko. Napakakulit po na yung bata na yan. Habang ako'y nagliligpit po niyan, pag lumalabas po ako, madilim na po kasi gabi na. Pag lumalabas po ako, natatakot po siya. Lalabas din po siya. Tapos pag babalik din po siya. Harap na naman dun sa camera. Akala ko'y nabibidyohan ako ng buo. Yung pala yung mukha niya ang nabibidyo. Yan po madalas ko ding napapagalitan po. Pero pagka napapagalitan ko po yan, umiiyak po yan, tapos pumapasok po sa loob ng kwarto o kahit sa sulok po diyan sa bahay po namin. Tapos po pagkaraan po noon, miya po, magugulat na lang ako, kikibo na po yan sa akin. Ayan nga po, tapos na ako magligpit. Kumain naman po kami ng anak kong panganay kasi hindi pa po kami kumakain. Yung bunso ko po nakakain na po niyan. Ang ulam nga po pala namin niyan ay ginisang sardinas na nilahukan po namin ng dahon ampalaya at ng malunggay po. Then after naman po namin kumain at naghihimay nga po ako ng langka na binigay po sa amin. Sa katunayan lang po mga ka-survivor, yung mga anak ko nga po talaga pong sanay po yan na kumakain po ng gulay. Hindi ko po yan pinapapili po talaga ng ulam. Madalas nga po ay hindi nga nagre-request po yan minsan sa akin yung mga processed foods po, diba po karaniwan ngayon ganun na po ang mga kinakain halos sa mga bata. Sabi ko, anak, hindi naman yan maganda na lagi yan ang kinakain ninyo. Mas mainam pa yung magluluto na lang ako kahit na paggulay-gulay man lang yan kahit na magprito tayo basta maayos naman yung pagkakaluto kasi yung processed foods may mga may mga nilalagay na dyan na mga chemical na hindi talaga dapat na lagi natin kinakain. Ayun lamang po mga ka-survivor. Salamat po sa manonood. God bless po.